This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. Cripsilog. Ayan, recording na para. Cripsilog. Hello, welcome creepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else? Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Cripsilog is a Spotify exclusive, so makakapakinig lang kayo ng mga bagong episodes ng Cripsilog. Exclusive yan sa Spotify. Tama. At kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Spotify for podcasters. Andun lahat ng tools for you to start your own show. What's up? Happy rainy Monday, Glenn. Happy mabagyong Monday. And Yes. sana lahat tayo ay safe and dry. Dry? Yeah. Warm. Ano, ang tagal month long, tuloy-tuloy ba? Walang tigil ang ulan. Grabe. Hassle. Suko na nga eh. Suko na ako. Ayoko na. Mm-mm. So, Ano na? ang pag-uusapan ba natin ngayong Monday na ito ay ang mga crazy Titanic conspiracy theories. So, meron tayong mga iba't ibang crazy conspiracy theories tungkol dito sa paglubog ng Titanic. So, merong may isa pa daw ship. Merong totoong dahilan daw ng paglubog na ito. May murder Ay. plot. May sinister group behind the sinking. At iba pang mga kagimbal-gimbal na theories. So, yun yung pag-uusapan natin dito sa Cripsilog episode titled Crazy Titanic Conspiracy Theories. May aliens ba dyan? Ay, abangan natin yan. God. Di ba? Malalaman Kaka-reveal na. pa lang. Kaka-confirm pa lang ng US government na meron talagang Existence. alien. And tuloy lang ang buhay. Parang Wala lang. dapat dito tayo nagtatrabaho, di ba? Alien, guys. Baka sakupin tayo. Gawin tayong battery. Ganyan. Pero, alam mo nung grade 5 ba or grade 6 lumabas ang Titanic, super naging favorite ko talaga siya. Oo. Kaya, favorite ko. Kaya mag-enjoy ako sa topic today. Yes. Ayun. Akala ko mag-enjoy ka sa mga aliens. Sama na rin yan. May naman tayo sa mga conspiracy theories. Ang latest nga ay Aldab. Clone lang Ay. daw si Maine. Nako, yun na nga. Hindi ko to ang peking kasal na yan. So, tignan Meron din natin. tayo. So, ayan, quick catch up muna, Glenn. What's up? Kamusta ba? My God. Naku, dumating na naman ulit ang nanay ko dahil ang tagal ng, ang dami na salanta ng bagyo. No? Ang tagal na walang kuryente sa Shit. Baguio. So, sabi niya, nung pangatlong araw na nawalang kuryente, baba na lang ako. Oo. Tapos, pagdating niya dito, di na basa-basa pa siya ng ulan pagkagaling niya sa terminal ng ng Victory. Alam mo ba, wala siyang masakyan, wala siyang mabook, Shit. wala siyang nag-angkas siya. Oh my goodness. Ano naman suot Nagkapote niya siya. nun? Nakapants naman siya. pero Nakapants naman. Buti. rubber shoes. Tapos, nag-angkas talaga siya. Tapos, wala na basang-basa talaga siya. Mm-mm. Tapos, kinabukasan, sabi, may ilaw na. Hala, ano ba yan? Ang chucks naman ng pagbaba niya. Kaya kuryente na. So, balik na naman siya. Kaalis lang niya, kaya medyo nakapag-record na tayo ngayong umaga. Oo. Akala ko nga sa Friday pa tayo makaka-record kasi sabi mo nga andyan airport mo. Kala ko Dapat din. walang episode today. Same day Oo. edit ba to? Tatry natin. Sige, akala ko walang episode today. So, ayan. Ngayon, meron na for this week. So, Kala ko din. bilang Ikaw, spoiled kumusta namin ka? kayo. Ayan. Ay, wow. Okay naman. Ay, napanood mo yung Oppenheimer. How was it? Yes, Oppenheimer. I did. Hindi ako mag-pretend na nagets ko lahat. Pero so in-enjoy ko na lang yung flow, yung performance. Alam ba nangyayari? Alam ko na sa sarili ko na mag-search ako mamaya sa YouTube ng Mga ending explained. Mga ganyan. Pero Sabi nila grabe, minsan mga daw, performances. yung audio, ayun, typical Nolan na minsan malakas yung background more than the audio, yung mga sinasabi nila. Kaya minsan hindi mo gets. Totoo ba?
Hindi naman. Hindi naman, Kahit, okay. baka sa non-IMAX. Sure. Ah! Ano ba? May Di ba judgment. nag-IMAX pa ako, no? Pinuntahan Oh. ko talaga sa, Magkano IMAX? almost 600? 700, Shit, 690, mahal. ganyan. Tapos, wala pang 3 minutes, tumigil talaga. As in, Ano ba biglang yan? nag-hang. Sa North ka nanood ba? So I think nirestart nila yung computer nito, parang, okay, from the start. Ay, From the top okay. Ang ulitin. weird. Shit. Ang weird talaga. Tatawanan yung mga tao. Pero yun, grabe, yung dagundong talaga nung sound. Winner. Ramdam Shit. mo talaga. Ano ba yan? Gusto kong manood Nakakainis naman. Why not? Tigil na natin to at Manood na lang tayo. Siguro bukas. Sige. 3 hours exactly siya. 3 hours Oh. and 9 seconds. Ganyan. I see. So, yan. Ako wala Ikaw, pa panood? rin napapanood sa Barbenheimer. Kahit nga yung Barbie. Mission Impossible, gusto kong panoorin din pero ayun. Well, kailangan natin mamili dahil ang mahal ng sine. So, Yun, dahil maganda ngayon pa. May Talk to Me pa. Talk to me nga. Nagyaya nga ako kahapon. Ayun, wala namang pumunta. So, Ay, hindi na ako nanood. ay, grabe. Nasa Trinoma hindi ako nasagot sa eh. Starbucks doon. Doon ako nagre-research din habang naghihintay. Pero kasi umuulan din kasi, 'di ba? So parang medyo mahirap din talagang bumiyahe. Mahirap pag lumabas. umuulan. Oo. So ayun. So, kahapon ka nagre-research. Oo. Recording ngayon. Ah. Isa Tapos na ko naman po. lang nag-download ng mga pictures. Oy, ayun pala, may Ano? post tayong mga pictures dito. So, kung Turn your may video kayo, on. ayun, pwede nyo i-turn on ang video for Turn it on. Spotify. #watch us on Correct. Spotify. Ay, hindi pala. Watch, ano nga ba yung hashtag? Tama. Watch on Spotify. Ayun. Ayun. Napanood, Joyride. It's a comedy movie. Sandali lang. Mga siya. Si Stephanie Hsu? Parang lang siya, mga Asian sila. Ganon. Pumunta sila sa China para i-check out yung roots nung isang friend nila. Kasi adopted yung isa. Nakita ko yan. Oo. Yan ba yung nandyan si Aquafina? Ay, wala si Aquafina Wala. dito. Di ba pala? Okay. Okay. Pero nakita Ayun ko yung trailer niyan. Masaya. Pero yun. Yun lang. Ano pa ba? Wala na eh. Yun lang. May i-add ka pa Kung ba? wala na talaga. Ang favorite nating Dirty Linen ay malapit nang matapos. Oh! So, kaabang-abang ang kanyang Hindi ko nagal finale. nakapag-catch up sa Dirty Linen. Pero yun. medyo Ano na ba nangyari? nakakapag-catch up pa. Ano na ba nangyari? So far, ang update ay kinasal na si Sino? si Alexa. Ano yung pangalan Tsaka niya? Kay Zanjo. Ay, Mag-asawa talaga? na sila. Oh my goodness. Ayun. Okay. Yan. Okay. Siya. Cripsilog ES, before we start, Angelica, sabi niya, kaloka, may kumakalampag dito sa bubong namin. Intense yung pagkalampag. Sabi ng lola ko, aswang daw yun. So, ayun, nakatatakot sila. Tama. Alam ni Lola yan. Tanong mo siya, bakit mo alam, Lola? Because it takes one to Charot. Grabe ka. Lumipat na Hindi kayo ng naman. bahay. Ito, another one, sabi niya, hi G-Boys, need ko po ng advice yun, nalilito kasi talaga ako. Yung ex ko po kasi nakakausap ko pa hanggang ngayon. Tapos, minsan, ginagawa pa namin yung usual na ginagawa namin nung kami pa. Mga hugging, kissing, I love yous, ganun. Tapos, umamin siya na baka daw wala na talaga siya napifeel sa akin. Parang feeling niya daw, pinipilit niya lang yung sarili niya na gawin yung mga yun kahit na gusto niya naman daw talaga. May part lang daw talaga sa kanya na natatakot, baka daw di na totoo yung nafe-feel niya kasi di na daw natural para sa kanya yung mga ginagawa niya. Para sa akin. Gusto niya pa rin daw ako, pero baka daw kasi pinipilit niya lang talaga. Nakakalito talaga mga lalaki. Yun lang, sana mabasa. By the way, crush ko kayong dalawa last year. Since last year. More to come. More eps to come. Grabe ka. Ay na lang sabihin ko, no? Hindi ko kasi sure kung pwedeng sabihin yung name. Pero, anong masasabi mo, Glenn, for doon? That sounds like a very elaborate excuse para tigilan na ang mga bagay-bagay. Papunta na tayo sa it's not you, it's me. Ang weird niya kasi ginagawa niya yun, pero napipilitan lang daw siya
Feeling niya. Kahit feeling gusto niya man niya daw talaga. So, ano ba Mm. talaga? Ano ba talaga? Alam Nakakalito mo, nga talaga. isa lang ang sasabihin ko sa kanya, you're free to go. Walang pumipilit sa yung gawin yung mga bagay-bagay na yan. Di wag. Bye. Mm. I asked kung meron bang tino-talking stage tong guy. Sabi naman daw niya wala. So, parang ang nasabi ko na lang na Anong parang na-advise ayaw mo? niya ba ng commitment? Gusto niya lang ng ganito na may ka-kiss, Come ka-I on. love you, may kausap bago matulog, mga ganon. Sabi ko Kung naman okay naman both parties, why not? Diba? Yun nga din sabi ko, ikaw ba okay lang ba sa'yo yan? Kasi kung okay lang, edi tuloy mo lang as long as nag-enjoy ka naman. Wag ka lang, alam mo yung be careful lang na, alam mo yung ma-fall masyado. Kasi alam mong any moment pwede siyang umalis. Kasi nga, walang commitment. Walang, Baka gusto niya lang ganun, walang commitment. Ano So, sabi niya? ayun. Laban. Sakit ko daw magsalita. Ni-real talk mo ba, no? Sabi ko, ikaw lang, be careful lang kasi, di ba, baka ikaw yung masyadong mahulog ng sobra. Ayun. Nagkaroon ka pa tuloy ng kasalanan. Nag-advise lang naman. Nangingi ka naman ng advice. Ni-real talk ka nga lang. Ikaw, basta kung nag-enjoy ka pa naman, diba? Go Oh, lang din. yun ang mahalaga dyan. Alam mo lang na any moment aalis siya. Ganun. Problema niya na yun kung nakukonsensya siya. Sino? Si Guy. Si Guy. Dahil niyang issue sa sarili. Ayusin mo na kaya niya sarili niya. Oo nga, diba? True. Anyway, so let's dive deep into Finally. Titanic. Game na ba? Sige. Let's go. Okay. Start na po tayo. Okay. In this fast-paced world we live in Ay! today. Bakit parang ChatGPT? Sabi ko, paano ko kaya sisimulan to? Okay, ito. In this fast-paced world we live in today. Ano? High school? Ano? We face a lot of conspiracy theories. Meron tayong mga conspiracy theories sa 9/11. Nagawa na natin ng episode yan. Meron tayong conspiracy sa moon landing. Hindi pa natin nagagawa yan. Nasa plano lang. And meron tayong conspiracy theory surrounding the sinking of Titanic. It was late in the evening. April 14, 2012 nung tumama ang Titanic sa isang iceberg and lumubog sa nagyeyelong karagatan ng Atlantic. So pumatay ito ng 1,500 plus na katao mula sa 2,200 plus na passengers at crews. So kahit na may official story na sa tragedy na ito, napanood na natin sa Titanic noong 1997, hindi pa rin may iwasan ng mga tao na mag-isip ng iba't ibang conspiracy theories. People love to have chismis about anything, di ba? People have told na may mga ominous signs daw na pinagsawalang bahala, kaya nagkadisgrasya. Meron naman sinasabing meron totoong dahilan daw ng paglubog at hindi aksidente ang nangyari. Ay nako. Oh no. So, kaya ko rin naging topic ito kasi dahil na rin sa trahedya nung Ocean Gate Titan. Kasi dahil nga do sa nangyari do sa yung pag-implode ng Titan, muling nabuksan yung conspiracy theories about Titanic. And today, pag-uusapan natin yung iba't ibang mga kilalang kwento tungkol sa paglubog ng Titanic. So, samahan nyo kami as we dive deep into the wreckage of Titanic. Okay. Sana hindi tayo mag-implode, di ba? As we dive deep into the truth. Naku, importante to, di ba? Ayan. Ang mga deep truths na to. Okay, so game, simulan na natin sa unang conspiracy theories. Wait, may i-share tayo. Yes. So, window, this one. Na-share ba? Ayan. Ay, ba't kita to? Ito na naman tayo, di ba? Hide sidebar. Ayan. So, ito, ano nakikita mo, Glenn? Anong tawag dito? Sarcophagus ba tawag dito? Or yung nasa loob yung sarcophagus? Baka, alam ko yung vessel yung sarcophagus yung lalagyan. Okay. So ito, ang title ng conspiracy theory na ito ay Cursed Mummy.
supposedly, the Titanic sank kasi it's carrying a cursed mummy. So matagal na kumakalat tong kwentong to. There was a mummified Egyptian princess daw sa loob ng Titanic. And apparently, this mummy left a devastating trail across England noong 1900s matapos nilang i-excavate at dalhin sa England mula sa Egypt. So, nanawa na daw yung mga British art collectors at mga museum professionals sa horror na dinadala nitong mummy na to saan man to magpunta. Kaya ayun, they decided na ibenta and isang Amerikano yung bumili. Dinedma naman ng mga colleague ng Amerikano yung warning nila tungkol dito sa cursed mummy na to. So ang ginawa ng Amerikano, gusto niyang iuwi sa Amerika. So sakay ng Titanic, dala niya, binitbit niya tong cursed mummy na to. Kaya lang, the scholars and the mummy never made it to New York dahil nga lumubog na ang Titanic. Pinalubog dala ng sumpa ng mummy na ito. So, meron namang kumokontra, di ba? Sabi naman ni Charles Haas, isang Titanic International Society, inaccess niya yung cargo manifest ng Titanic noong 1985. And based sa manifest, walang mummy sa Titanic. And meron namang mga ibang weird items tulad ng stocks of raw feather, hatter's fur, rabbit hair, pero walang mummy. So, yun naman yung sabi ni Charles. So, dito sa conspiracy theory na to, ay sa akin lang, kung meron kang, feeling ko kasi baka hindi nilagay sa manifest, di ba? If ever man itong chismis. Di na dineclare. Di na dineclare, di ba? Meron mga ganyan. Kasi nga, pag magde-declare ka, iaano mo yung value, babayaran mo yung handling fee based dun sa value. Tayo nga, pag nagpapadala nga tayo minsan sa LBC, ganyan. Pag tinatanong, magkano pong declared value nitong cellphone? 100 lang yan. Wait, bakit nga ba tinatanong kung yung declared value? Kasi pagka na-mishandle nila, may babayaran silang certain amount. Okay. Kapag mas mataas yung value, mas mataas yung bibigay sa'yo. Okay. Kasi ganun din ako, may pinadala akong laruan, kasi nga di ba nagbebenta ako. And alam mo yung gusto nilang buksan, sabi ko, wait lang, kasi nga, isa sa bentahin ng laruan is that it's sealed. Unopened. So kung bubuksan ko yan, bababa yung value niya. Although naniwala na rin naman siya, kasi nga kita naman sa labas, di ba, laruan siya. So, hindi na rin siya nagpumilit. Buti naman. Kasi baka nagwala ka pa dun sa LB. Sabihin, respect gets begets. Ikaw pala yun. Gets mo na yun. Basta something about that. So, yan ang una nating conspiracy theory. Itong conspiracy na to, hindi pinangalanan kung sino yung mummy. Hindi naman. Just some Egyptian mummy. Kasi parang it makes sense if you're talking about something cursed. Kasi maraming mga cases talaga na documented na, alam yun yung mga art collectors, nasusunog yung bahay nila, namamatay sila. Diba? Yung mga curators ng mga museum, ganyan. So, kaya yung sinabi mo kayo, nanawa na lang sila sa pagpapasapasahan nung mummy, tsaka yung mga artifacts. Si Bianca Gonza. Bianca. Beauty. Kabahan ka na beauty. Beauty, Sinot mo yung yung mask, death mask. Yung gold na pantakip sa eyes and nose ng mga patay dati. Ginawa niya jewelry. Baka di niya man alam, yung stylist niya siguro ang medyo sinuot niya lang, diba? Ay, ang ganda gold. Makakaligtas ba siya sa sumpa? Siya nagsuot Kasama siya. Kasali siya. Good luck na lang, so, beauty. mag-ingat ka, beauty. Pagpahingahin na natin ang mga mummy. Yeah. Yung English din to, kasi ang hilig kumuha ng mga artifacts sa iba't ibang bansa tapos ilalagay nila sa museum nila di ba? Kasalanan nila after yan. Ilang years ibabalik. Aangkinin nila, di ba? True. Walang Attention, pickpocket. So magaling sa ano ba 'yon? Sa Italian. Di ba sa ano 'yun?
sa yung series? White Hindi. Lotus, hindi Ay, ba I'm doon? not sure. Pero may gumagawa nun sa Italy. Kasi nga parang hindi i-explain ko ba? Basta hindi Go. pwede yung mga police force na manghuli talaga, something like that. So parang initiative ng mga tao doon na pag may pickpocket, sasabihin na lang nila sa mga tourist. Kaya may, attenzione, Oh. borseggiatrici. So, British Museum. Doon siya attenzione pickpocket. Sa British Museum. Okay. Naku, scary. Game. Ready ka na ba for the next conspiracy theory? Sandali lang. Okay. Bakit? Handa na. Nag-internalize pa. Ayan. So, ito Let ang me take a picture moment. natin for that one. Ay, ayan. So, may ship at merong submarine. Submarine. So, ang title nito ay German Torpedo. Kasi, hindi pa nagsisimula nun yung World War I nung 1912, di ba? Pero may mga conspiracy theories na nagsasabi, merong isang German U-boat na umatake di umano sa Titanic. Tinira ng torpedo ang Titanic. Nabanggit kasi ng ilang survivors na may namataan silang vessel lurking away until the early morning. The sub may have deliberately targeted the luxury liner or possibly, alam mo yun, aksidente lang naman yung nangyari. Sabi ng isang Huffington Post columnist na nagpatago ng pangalan. Ay. Ayan. Ayaw niyang ma-reveal ang name. Wala naman talaga tayong proof about this. Sabi ng mga hindi naniniwala dito na merong isa pang sikat na luxury liner before, yung RMS Lusitania. Ito, totoong inatake to ng German U-boat noong 1915 and lumubog ito in 18 minutes. Matatandaan naman na inabot ng 2 hours and 40 minutes ang RMS Titanic bago siya tuluyang lumubog. So people are saying, kung totoong inatake siya ng torpedo ng German U-boat, bakit ang tagal lumubog? Diba? Yung totoong ang inatake, 18 minutes lang nasa ilalim na ng dagat. So, ayan ang isa nating conspiracy theory na mayroong tinira ito ng isang submarine, ng kalaban, ng Axis power ba, ganyan. Ng Germany. Ayan, Germany na lang. I guess... Second World War pala yun. Tapos na ba doon? Tapos na yung part? Tapos na yan. I guess, dahil sa timing, siguro, no? Kasi panahon ng gera-gera and yung superpower pa ang Germany, ganyan. So, it kind of fits the narrative. So, kapag may ganyan mga disasters, mga big na tragedies, they link it to war, espionage, ganyan. Oo, ganyan. Ayun. So, ayan ang ating conspiracy theory surrounding German torpedo. Ibibigay mo ba ang verdict mo for every conspiracy or mamimili na lang tayo? Mamili tayo later kung anong favorite natin. Sige. Okay. Next conspiracy theory naman, ang title nito ay No Pope. Bakit No Pope? Kasi 'di ba merong isang shipbuilding company sa Belfast na ang pangalan ay Harland and Wolff. So dito dito ginawa yung Titanic. And apparently may mga Catholic workers daw na na-shock nung makita nila ang hull number ng Titanic. Kasi ang hull number ng Titanic ay 390904. Bakit sila na-shock sa 390904? Kasi pag binaliktad mo daw yung hull number, ang mababasa mo daw ay No Pope. Ayan siya. Ayan. So yan, 390904. Pero binaliktad nila, ang basa, No Pope. So gimbal na gimbal ang mga Catholic workers. Kaya ang ginawa nila, sa takot nila na nabasa nila ito, sinabotage nila yung ship during building. Dahilan para magkandaloko-loko yung Titanic at lumubog ito. Ayan. Pero assigned yard number ng Titanic ay 401 and ang kanyang official Board of Trade designation ay 131428. So wala naman talagang 390904. Hindi natin alam kung saan nanggaling to. Tapos sabi naman ng writer na si Annie Caulfield, ang Harland and Wolff naman ay exclusively staffed by Protestants. Kasi nagkaroon ng issue before na merong malilink natin to sa British monarchy, mo. Ano yung Protestant versus Catholic? Marami talaga sila doon, halo talaga. Kaya lang, at one point, siguro mga 18-something year,
sinugod inatake ng mga Protestants yung mga Catholics. Enough to drive them away. And then, as days went, naging exclusively Protestant na lang yung mga tauhan doon sa Harland and Wolff. Alam mo, wala nang pumasok na Katoliko dahil nga doon sa ginawa ng mga Protestant na pag-atake sa mga Catholic workers. Kaya medyo imposible ito in saying na itong number na to and yung dahil sa mga Catholic workers kasi ayun, exclusively Protestant na sila doon. So, when you say dahil hindi nila nagustuhan tong number sequence na to, they sabotage. So, sinira nila yung barko. Parang Oo, sinira nila. Kasi parang, shit, no Pope, blasphemous. Ganyan. Lagyan ko nga ito ng butas somewhere. Ganyan. Oo. Napaka-blasphemous nyo. Ganyan. Ay, grabe. Maswerte na lang sila na 3039. Paano kung 3939 yun? Ano yung 3939? Dead. Bebe? Bebe ba? Gege. P, diba? P, diba? Happy. Baka nagkagulo sila ayan, lalo. P, hindi. 3939. Ayan. No, Pepe. Alam mo, basta ano talaga, no? Basta conspiracies, papasok talaga yung mga numbers. Oo, mahilig ang mga tao sa numerology. Sino ba yung may isang mahilig sa numerology? Merong isa na artista. Lagi niya kinoconnect sa numbers. Tapos parang tuwan-tuwa siya pag may naipilit siya. Oo. Naipilit? Pinoy ba yan? Oo, Pinoy. Okay. So, another conspiracy theory natin ay substandard materials. Yan na nga. So, involved na naman dito ang Harland and Wolff, 'di ba? Based kasi sa conspiracy theory na to, substandard material daw ang ginamit ng shipbuilding company to save money. Pero take note, walang limit kapag ang budget pag gumagawa ng luxury liner, and luxury liner itong Titanic, 'di ba? Di umano, gumamit sila ng wrought iron rivets. Ito yung mechanical fastener instead of steel rivets. And as there were 3M rivets in the Titanic's hull, sabi sa theory na ito ang dahilan ito ay dahil sa mababang grade ng standard rivet na ginamit sa Titanic. And ito daw ay magiging brittle pag nasa malamig na temperature. So eventually daw, nag-pop off yung mga rivet nung tumama ang Titanic sa iceberg. Dahilan para lumubog ang unsinkable ship na ito. Sabi, pop off, ate. Pumap off. Pati pala sila pumapop off. Ay, ano na ngayon? Bugs na yun. Bugs. La la la. Pero yun, wala naman tayong proof to support this claim. Alam niyo naman ang conspiracy theories, di ba? Pero, well, I guess medyo mas medyo mas mas plausible. Wala lang sigurong evidence kaya nananatili siyang conspiracy or theory lang. Pero kung talagang substandard yung materials, then that would make a lot of sense. Kasi yun din ang nangyari sa Titan. Ay, oo. Although, dito naman, alam naman natin na substandard talaga. Yung sa hindi Titanic, not necessarily can you call that substandard? I mean, kasi experimental yung yung ano tawag doon, carbon fiber, 'di ba, which is hindi naman daw talaga okay for deep dive exploration, high pressure na so ayan. So, ayan ang conspiracy natin about substandard material. Next naman ay... bakit? May dadagdag ako. Ano yan? Kasi, parang, sige, luxury ship. So, maganda yung pagkakagawa. Parang it's easy to dismiss na. Hindi, for sure na nila yan. Napag-isipan nila yan. But then, di ba medyo may pagka-arrogant nga sila? When they were building it. Kaya nga konti lang nung mga lifeboats. Kasi parang wala mangyaring masama. Parang so baka someone was careless din. Baka lang. Yun lang. Baka may truth about this somehow. At saka alam mo yun, if ever may evidence man
syempre, tinago na nila nung nalaman nila lumubog yung Titanic, diba? Kasi, Mm. naku, baka masilip tayo dito. Harland and Wolff, kaya Yes. tinago na nila, diba? Mm. Next naman, ito ay new speed record. So, based sa conspiracy theory na ito, may pressure daw kay Captain Edward Smith to set a speed record para sa pinakamabilis na pag-cross sa Atlantic. Wala naman din tayong evidence na ganun nga yung ginawa ng White Star CEO. White Star, sila yung company na may-ari ng Titanic. Ang CEO nito ay si Joseph Ismay. So, wala naman din proof na ganun ito nga yung sinabi ni Ismay kay Captain. Hindi naman naniniwala ang author ng The White Star Line na si Paul Loden Brown na nangyari ito. Sabi niya lang, no, it's highly unlikely. Although you cannot deny na juicy itong theory na to. And it didn't help din na itong si Ismay, he jumped on the last lifeboat available and iniwan niya yung 75% ng mga tao sa Titanic habang lumulubog ito. And si Captain Edward Smith naman, never nating na-recover yung katawan niya. I mean, kasama siyang lumubog ng Titanic. So ito, speed record. Kasi during that time din, alam mo yung matindi yung labanan ng mga liners, cruise ship, kasi kung sino yung putnahan ng mga tao, di ba? And siguro nagkaroon nga nito na, kasi hindi white line ng may hawak eh. Parang iba. Cunard White Star something. Line. Which is mapag-uusapan natin later on. Yung tungkol sa rivalry ng iba pang mga shipping lines. Pero, ayan. Kaya siguro may ganitong order. Supposedly, si Joseph Ismay kay Captain na, kailangan tayo yung pinakamabilis. Parang napanood ko nga yung part na yan. Di ko alam kung sa Titanic or in some video sa YouTube na parang gugulatin daw nila yung mga tao na parang instead of arriving sa New York on this day. Sa New York, di ba? Darating tayo parang earlier, parang a day before or hours earlier. Na parang ang ganda ng ang ganda ng publicity para sa maiden voyage niya na unexpected ng gantong oras darating pero dumating ng super aga. So parang makakahikayat pa sila na sa Titanic na tayo sumakay super bilis. So, which is, I think, nakakwento mo din yun na ang bilis nga daw. Kaya nga din sila tumama sa iceberg kasi nga sobrang bilis nila. Tama ba? So feeling ko baka may katotohanan tong part na to. Hindi nag-agree kay Paul. Sino nga si Paul? Holden Brown? Asa na yun? Paul Loden Brown? Paul, I beg to disagree. Gusto ko lang na sinabi niya na parang, it's impossible, it's highly unlikely. Yun lang. Parang wala man lang to support that. Paliwanag pa. Paniwalaan niyo ako, hindi yan totoo. Ganun lang siya. May tinatago sa atin si Paul. Oo. Diyos ko po. Ayan. Okay, so yan yung speed record theory, di ba? Nagmamadali sila. So, next theory naman natin ay ito. Ayan. Ano naman nakikita mo? Ito ay? Coal. Coal. Burning coal. Ito ang coal fire theory. Sabi ni Robert Eisenhigh, isang Ohio State University engineer. Ang dami natin na-interview today, no? May naka-imbak daw na coal that have been smoldering na. And ang ginawa daw nila, this smoldering coal were added dun sa furnace to reduce the risk of fire. Alam mo yung kaysa masunog siya dyan, ilagay na lang natin sa furnace. Parang ganun yung naisip nila. Dahil daw doon, lalong bumilis yung takbo ng Titanic to the point na umabot na siya sa unsafe speed. The Titanic raced into the ocean na punong-puno ng iceberg. So, may mga kumukontra naman sa theory na ito. Isa na dito, ang former secretary ng British Titanic Society na si David Hill. Sinabi nito na kahit nasabing totoo nga itong coal theory or kung may nasusunog man sa bunkers nito or magkaroon ng spontaneous combustion while sailing, it will not make any difference sa Titanic, sabi niya. So, alam mo yon, parang sabi niya lang din, wala rin naman siyang to support it. Baka naman tinatago lang talaga ni David Hill na totoo talaga to. Alam mo yon, para lang ma-divert yung attention natin sa ibang conspiracy theory. Pero, alam mo yun yung reason, mabilis nga yung takbo because there's a
smoldering coal na nilagay nila sa furnace kaya bumilis. So, ibang reason naman to kung bakit ang bilis ng takbo ng Titanic. Sabi yun ni Joseph Ismay. Sabi sa kanya, Sir, may sobrang coal. Ang gagawin? Lagay nyo na dun sa furnace. Tanong nyo Sayang pa talaga sa akin. Sayang yan. Bilisan nyo na. Kaya, imbis na darating tayo dun ng alas 4, darating tayong 3:30. 30 minutes lang pala yung pinag-uusapan. Yung hinahabol pala niya, 30 minutes lang. Ayun. Yan. So, ayan. Pero totoo naman ba? Tama ba ako, Glenn? Na ang bilis nga din talaga ng takbo ng Titanic. Yung chika mo na gusto nilang i-surprise yung mga tao. I think. Wala rin akong evidence. Sinabi mo lang din. nakita ko kasi dun sa movie, parang ganun. Ang bilis. Ang bilis niya. Oo. Di ba? Ay mga dolphins. Hindi tuloy siya liko doon sa iceberg. Yung part na may mga dolphins. Hala, nakalimutan ko na yung dolphins part. Oo, yung kakalayag pa lang, natin nakakaalis ulit? pa lang. Mas mabilis siya. Ito naman ay ang The Perfect Storm Theory. Ay, naku, ano to? Wait, hinahanap ko yung picture. Ayan. Ang Perfect Storm Theory. Itong theory naman ito ay combination ng fire, ice, and criminal negligence. Parang ang theory na to lang ay sinasabi niyang halo-halo. Lahat nangyari. So, sinabi ni Irish journalist and author na si Sinan Moloney na nagkaroon ng substantial fire sa bunker number 6. So, andito yung coal theory na may sunog na nangyayari. The fire weakened sections of the hull and this in turn made the Titanic impossible to withstand the impact ng iceberg. And during inquiry, nung iniimbestigahan yung paglubog ng Titanic, nabanggit nga na may sunog sa bunker pero its influence sa sinking was downplayed. So, merong fire dahil sa bunker, tapos tumama sila sa iceberg, and then sinabi pa na merong criminal negligence to the part doon sa nag-build ng Titanic dahil nga sa substandard material, and all of those played a role. Kaya eventually, lumubog itong supposedly unsinkable ship na ito. Ayun. Sabi ni Sinan. Sino naman siya? Wala lang. Author. Pasahero lang pala. Pero, pwede naman, hindi naman kasi sila mutually, yung mga exclusive. Yung mga reasons na yun. Pwede naman silang magkasabay-sabay na mangyari. Parang kapag bumili ka ng laptop, tapos ang ganda ng specs, tapos in your head, parang, sige, install ako ng ganito, kaya niyo yan. Tapos nung niran mo sabay-sabay, dahil sobrang overconfident ka dun sa specs ng laptop mo, pinagsabay-sabay mo, yung pag-open. bumigay siya. Natunaw na yung niya sa loob. Naalala ko Parang doon, may nagyayabang ng gano'n, no? Kaya ba to ng nyo, Microsoft nyo? As in, binuksan niya lahat. Marami siyang binuksan na apps. Yun. Tapos, bumukas naman lahat. Hindi. Bumukas lahat. Yun, what if sobrang overconfident nga, tumirik na. So what that could be the same with Titanic. Maganda naman yung materials natin. Sobrang laki ng ship. Kaya, sige, abusuhin natin. Parang yung speed, ganyan. Tapos yung whatever. So, nagkasabay-sabay na. To the point na parang siguro kung isa lang yung inabuse na part, nakasurvive pa siya dun sa impact. Pero dahil ang dami niyang tama, dahil nga they were overconfident, arrogant. Hindi niya nakinaya. Yan. Okay. So, ayan. Punta naman tayo sa not necessarily last. Medyo may dalawa pa tayo, pero ito yung tingin ko pinaka-juicy. So, ang title na to ay Titanic Olympic Switcheroo. Yan. Ay, so, related, meron kasing brewing competition nga across the globe. And locally, ang White Star ay may first rivalry with the Cunard Steamship Company Limited. So, noong 1906 to 1907, lumayag ang kanilang, ito sa Cunard to lumayag ang kanilang world's largest passenger ship. Ito yung Lusitania, nabanggit natin before na pinalubog ng torpedo noong 1915. Lusitania and Mauretania. Ito yung mga kalaban ng White Star. Gustong tapatan ng White Star yung Cunard Steamship. Sumali ito sa Giant Ship War.
Gumawa ito ng 4 na ship, pero alam mo yun, hindi pa rin nakapag-compete sa Cunard. Noong 1902, White Star became a property owned by International Mercantile Marine Company. Isa itong holding company na bankrolled by the famed financier na si JP Morgan. May mga taga JP Morgan ba tayo dito? Yun ba? Sa kanya ba yun? Yung JP Morgan na company? Yung bangko. Oo, di ba nabanggit din natin siya sa Illuminati. Oo. Naku, yan na nga. Pumasok na naman sila dito. Nagko-connect na. So with Morgan's permission, gumawa ang chairman ng White Star ng what came to be known as, Olympic class ship. If they could not match Lusitania's speed, itong mga Olympic class ship would outclass Cunard ship. Mas malaki, mas bongga, mas sosyal, ganyan. Ang mga Olympic class ships ng White Star. 3 ships were commissioned. Ito yung Olympic, Britannic, at Titanic. So 3 yung ginawa nilang Olympic class ship, yun yung tawag nila. So naunang nabuo yung Olympic. And ginaya nila sa shipping line's namesake. Si Olympic, siya yung lead ship. Siya yung leader of the band. So ang successful nga ng voyage ng Olympic, it was wildly heralded. Pero nung ika-5 voyage niya, naka-encounter siya ng problema. Kasi September 20, 1911, habang nilalampasan ng isang military vessel, yung Hawk, the Olympic made an unexpected turn. The 2 ships crashed. They collided. Ganyan. Heavily damaged ang Titanic. Pero nakabalik pa rin naman sa port. True to its unsinkable reputation. Hindi siya lumubog, sira-sira siya, pero nakaabot pa naman ng port. Nagkaroon Olympic ng trial. Or Titanic? Titanic or Olympic? Parang Olympic. Yung Olympic class ships kasi, silang 3, supposedly dapat unsinkable. Nagkaroon ng trial and it was decided na White Star is responsible sa nangyaring aksidente. And after na nangyaring aksidente ito sa Titanic, sa Olympic, hindi na naging profitable yung Olympic. Kasi alam mo yun, dahil sa lawsuit, sila yung nag-cover ng repair ng Olympic tsaka ng Hawk. Nagbayad pa ng legal fees sa court. So, and it took months para ma-repair ang Olympic. Ginagawa rin during that time ang Titanic. May picture tayo ng magkatabi silang ginagawa. Asan na yun? Shit. Teka, hanapin ko muna, no? Asan na yun? Hindi ito. Wag na nga muna. Pero may magkatabi sila na ginagawa na yun Olympic tsaka Titanic. Asan na ba ako? Sabay silang ginagawa, magkatabi nga sila eh. May mga parts intended for Titanic ang binigay na lang sa Olympic kasi nga 'di ba during that time nire-repair siya. Kailangan maging profitable 'to. So, kinakanibalize yung Titanic para sa Olympic. Yung mga parts na dapat sa Titanic napapasa na lang sa Olympic kasi para mas rush ganon na mabubuo yung Olympic. At some point palaki ang gastos ng White Star sa Olympic. Kahit pa na-prove na unsinkable ang kanilang Olympic class ship dahil hindi ito lumubog during the collision with Hawk, it cemented the reputation na unsinkable nga talaga sila. So natapos ang Titanic, ready to leave port on her maiden voyage noong April 10, 2012. She went first to France and then to Ireland and then began her trek across Atlantic to New York. So ayun na nga, alam na natin yung nangyari. Tumama sa iceberg, lumubog, and it now rests in the bottom of the sea. She now rests in the bottom of the sea. Na misgender ko yung ship. No? Ba't ba she ang tawag sa mga... Bottom of the sea? The bottom of the sea. Ayan. Basta automobiles ata female. Okay. Sige. Or automobiles. Basta anything. Pag sasakyan, kotse, diba? Ayan. Ang Olympic naman went on to have a 24-year career as a successful ocean liner. Considering na, alam mo yun, may history na, nagkabanggaan na, di ba? Nakapag World War I pa nga siya kung saan pinangalanan siyang Old Reliable dahil sa kanyang impenetrable hull. 1919, nung nire-outfit siya to become a civilian passenger ship hanggang 1935, kung saan nag-retire na siya, she was eventually dismantled and sold for scraps. Ngayon, what if, hindi naman talaga Titanic yung lumubog, what if pinagpalit ang Olympic at Titanic? Was there a plot to replace a faulty ship na napapagastos sila
and mag-cash in na lang for insurance policy. Mm. So, ang conspiracy kasi at some point, nung natapos yung Titanic, they switched identities of the ship. Yung Titanic was actually Olympic. At yung Olympic ay ang brand new, completed Titanic. Fresh from construction with zero problems and zero history. Kaya nga tumagal pa yung Olympics. Supposedly, yung nag-crash niya and ni-repair pa. Tapos, ang lumubog yung Titanic. Yung quote-unquote Titanic. So they intended the quote-unquote Titanic ang mag-suffer ng some sort of failure and that would result in the destruction of the ship so they could collect insurance money. Collateral damage na lang yung mga taong namatay sa paglubog nito. Shit. Oh Although my yung God. sinking was purely by chance, alam mo yun, hindi naman din part ng plan nila yung iceberg and all. Gusto lang nila lumubog yung ship for the insurance. In Yeah. any case, hindi talaga totoong Titanic yung umalis sa port na pumunta ng New York noong April 10, 1912, kundi yung luma at sirang ship nila na Olympic. Olympic. Oh. And alam mo, after the sinking of the quote-unquote Titanic, naka-receive ang White Star ng 1 million pounds in insurance money. And ito ay 89 million pounds in today's money. And nalugi na nga yung insurer, yung Lloyd's of London. Mm. And yung company naman kasi ni JP Morgan, na JP Morgan & Co. finance the IMMC, yung International Mercantile Marine Company. Another investment niya kasi to. Kasi nga, alam mo yun, baka mas yumaman pa siya, di ba? Dahil sa laki daw ng kita sa sea travel. Kaya lang, this turned out to be a bad investment for JP Morgan dahil sa unpredictability ng nature sa sea travel, maging sa travelers themselves. So ito ang chika. JP Morgan may have schemed with White Star Line, note the subsidiary ng IMMC, yung White Star, in order to bankrupt the IMMC and allow JP Morgan & Co. to withdraw from IMMC without breaking contract. So ito yung isa nating proof. May picture proof tayo. Wow. Ay. Ito yung Olympic. So ang sabi kasi, masusumba natin. Pwede. Kasi if you'll know, dito, sa part na to, ayan dito ka tumingin, sa bandang, ito yung, nasa picture yung Olympic, kamukha siya ng Titanic, diba? Magkakamukha sila eh. Right. Dito, alam, may portholes dito. And if you'll notice, itong last 5 portholes na to dito. 1, 2, magkadikit, and then may space, and then 1, and then space, 1, 2 ulit, magkadikit. So, itong 5 portholes na to, di ba? Ganun yung spacing nila. Tapos punta naman tayo ngayon sa Titanic. Ito yung Titanic. I-zoom natin. Ito yung totoong Titanic. Matitrag ko ba doon? Ay, shit. Ito. Angat ko. Makikita mo dito na evenly spaced na ngayon sila. 1, 2, 3, 4, 5. Yung Olympic, di ba magkadikit yung 1 and 2, tsaka and 4 and 5. Sila evenly spaced. Ngayon, nung lumayag ang supposedly Titanic noong April 10, 1912, if you'll notice, may magkadikit na 1, 2, 1 and 2 magkadikit, 3 and 4 magkadikit ulit. So parang, tapos, itong Olympic, supposedly, ito yung after ng paglubog na. Alam mo yung tumatravel na siya papuntang New York. Even na. Ayan hindi na magkadikit yung 1 and 2 and 4 and 5. So parang yun yung sinasabi ng mga tao na, wait, bakit ganon? Kasi there's no reason naman para biglang ibahin ng mga builders yung porthole ng Titanic gayong malapit na tong matapos. So parang, anong ibig sabihin nito? So that means, pinagpalit nga talaga sila. Nagkaroon ng switcheroo para sa insurance money. Medyo mahirap lang itong i-prove kasi nga, since yung wreck ng Titanic nasa ilalim na ng dagat, nakokovera na ng sediment, and will be completely buried in a few years, I believe. Parang mauubos na rin siya. Kaya nga din siguro pinupuntahan na siya ngayon, di ba? Magiging inaccessible na rin. Tapos yung isang ship naman, nag-retire na, di ba? Na-dismantle na. So, wala na tayong mahahanap. Mahirap na ma-authenticate itong theory na to kasi patay na rin yung mga taong either makakapag-confirm or deny nito. So, mananatili na lang itong isang misteryo. Oh my God. Sabi naman ni historian Mark Chirnside, who also devoted his serious time to question why and exactly
the switch would be made, sabi niya noong 2005, may in-examine siyang insurance argument. Yun nga, yung reason kung bakit pinagpalit. The ship would intentionally sunk to claim the insurance benefit. Sabi nga ni, quoting Ismay, Titanic cost $7.5 million and was insured for $5 million. This is backed up by IMM's American Vice President na si Philip Franklin, confirmed that the insurance was $5 million nga. Was there a conspiracy? One would expect that the insurance policy would have been changed to cover the entire value of ship. Kasi as it was, White Star could only expect to recoup 2/3 of the ship's value. So parang hindi naman din tayo bawi kung insurance money nga yung pag-uusapan. So ito yung mga kumukontra sa conspiracy theory na to. Tsaka ang laking effort din kung pagpapalitin ng Olympic at Titanic. Ang Titanic may unique cafe, may enlarged a la carte restaurant. Meron siyang mga distinct features yung bawat ships na to. So medyo mahirap kung pati ba yun pagpapalitin natin. Baka kasi doon nga kilala. Kunyari yung Titanic sa mga unique cafe niya. More recently, may nakuha na wreckage yung Unique Construction Identification Number or CIN. And ito nga yung nabanggit natin kanina na ang CIN na nakuha sa wreckage sa ilalim ng dagat ay 401, which is yung 401 number nga ng Titanic, di ba? Yung sa shipyard niya. So, parang sinasabi nila, Titanic nga yung nasa ilalim kasi nga, ito yung CIN na nakuha natin mula dun sa wreckage. Another one, imposible daw na i-pass off ang isang 1-year-old na sira at lumang ship para sabihin, oy, ito yung bago, ito yung Titanic. Diba? Medyo mahirap i-pass off nga daw yun. Na-point out din ni Churnside ang mga differences ng dalawa, including yung mga additional steel plates that were fitted to the bed plate of Olympics engine. So, ito yung sinasabi naman nila na medyo mahirap naman kung pagpapalitin. Diba? Maraming kailangang i-consider. Pero, ayun, isa ito sa mga malaking conspiracy theory na ang lumubog talaga ay Olympic at hindi ang Titanic. Ayan. Naniniwala ako dito. Naniniwala ako sa lahat. Ako din. Kasi pag pera ang usapan, insurance money, parang I wouldn't put it past rich people. JP Morgan. To wag natin pangalanan. Pero to pull off something like this kasi kaya nila. Matarbaho, why not? Gawin pa rin natin. To think, wala pang nakakatapak sa loob ng Titanic, sa passenger. So, walang makakapag-compare. Parang ito ba yung cafe talaga? Parang gano'n. Di ba? So, malay mo, naka-register sa manifest ng Olympic yung mommy sa Titanic sinakay. Kaya pala wala siya. Kasi nga Olympic yun. Oo. Hindi naman kaya Titanic. Kaya lumubog. Halo-halo na. Naku, alam mo, gusto ko tong theory na to talaga yung pagpalit. Sa lahat. Ito. Ayan. Ito yung medyo komplikado the way you explained it din kasi ang daming involved. No? Pero you made it, you simplified it naman. Pero alam mo pa rin na maraming factors, parang pwede silang mabuking at any step of the way. Pero if they pulled it off, para siyang heist. Ang galing. Diba? At least, diba, hindi na natin problema itong Olympic. And naka-voyage pa yung bago nating ship. Diba? May insurance money pa tayo. Diba? Ayun. And andito na tayo sa ating last conspiracy theory. And it involves a murder plot at si JP Morgan na naman. JP. At ang mga Rothschild. Oy, nako, alam mo, pag conspiracy theory, Illuminati. hindi nawawala ang Rothschild family. So, meron tayong, ito ang murder plot. Isa nga, sa conspiracy theory na to, ayan, si JP Morgan at siya daw yung, di ba nga, siya yung mastermind ng Switch. He was eager to use an inferior ship para patayin ang kanyang mga rivals. So maraming clues about this theory. Una, hindi nag-allow ng public examination ng Titanic before the voyage. Kasi nga, bakit? Bakit ayaw niya ipacheck? Kasi nga natatakot yung mga White Star official na baka mabuking na pinagpalit ang Olympic at Titanic. So, JP Morgan planned to kill off his rival millionaires na sina Isidore Strauss, itong una,
si Benjamin Guggenheim, itong second, Mm. mining boss, and si Mm. Jacob Astor. Yan. Sila yung mga Astor. mayayaman dati. Mm. Ang chika kasi, originally, kasama dapat si JP Morgan na sasakay ng Titanic. Maiden voyage, kanya to di ba? Sasakay siya, pero last minute, he changed his mind. Talaga ba? Although itong theory na to, walang explanation kung paano niya mapapalubog yung Titanic at pumatay ng 3 target, di ba? Morgan, who attended the Titanic's launching noong 1911, had booked and personal suite aboard the ship with his own private promenade deck. Mayroon pa siyang bath equipped with specially designed cigar holders. Okay? He was reportedly he was booked on the ship's maiden voyage, but instead canceled the trip and remained at the French resort Aix-les-Bains. Hindi ko alam kung paano ibasahin, no? So, to enjoy his morning massages and sulfur baths. Nagpa-massage pa si Kuya. Oo, his alleged last-minute cancellation had fueled speculation among conspiracy theories kasi he already knew what's gonna happen dun sa Titanic. This theory had been refuted by Titanic expert George Behe, Don Leach, and Ray Lapine, who have each provided alternative and more widely accepted theories as to why Morgan canceled his ship. So parang meron silang mga sarili-sarili nilang reason kung bakit kinancel daw. Supposedly, ni JP Morgan yung pagsakay niya. To top it off, sabi sa theory na to, JP Morgan wanted to kill them because they opposed the creation of the Federal Reserve. Yung central bank ng US. Sabi, these 3 are the richest people in America at that time, pero they were in the way of the creation of Federal Reserve, yung central bank. The Rothschild then wanted it, pero hindi nila magawa kasi may kumokontra. They already controlled Europe, pero hindi pa yung America. Para makontrol nila ang America, kailangan nilang gawin tong central bank. So what they did was, they can't just take somebody out na may of that importance, mga ganong kalaking tao. Sobrang big deal ng Titanic on its maiden voyage, pero alam mo yun, last minute sumakay silang lahat. Itong 3 to, nag-book sila, pati sila JP Morgan and Rothschild, pero last minute, umalis ang Rothschild and si JP Morgan. Hinayaan lang nila tong 3 na, sige, go lang kayo, sakay lang kayo. And yun, eventually, the ship sank kasama ng mga America's richest. And since tegi na sila, sino nang pumalit ng mga richest? Di yung... Alam ko kung sino. Sino? Well, andyan, of course, si JP Morgan, si Rothschild, si Rockefeller, at Mendoza. Sana, di ba? Yun yung 4 na super yaman. Oo. Di ba, syempre may politics involved din dito. Patay na nga tong 3. Lumipat na ngayon yung mga politiko sa side ng mga Rothschild. The next sino na year, nga daw yung naiwan? 1913, natuloy yung Federal Bank Reserve. It was founded the next year. Kasi wala nang kumukontra, di ba? And based sa chika, ito naman sabi nila, neutral naman daw talaga sina Astor at Guggenheim. Alam mo, wala silang binigay na statement about the Federal Reserve. So, parang kinokontra nito yung sinasabing kontra itong 3 ito sa Federal Reserve. Kasi hindi naman daw publicly nagbigay ng support in any side sina Astor at Guggenheim. Samantalang si Strauss naman, in favor naman talaga siya sa Federal Reserve. Parang bakit siya magiging target ni JP Morgan, di ba? So, parang ito yung sinasabi nating reason kung bakit hindi magiging totoo itong conspiracy theory na to. Kasi kung yun yung reason nila for killing these 3, hindi naman talaga yun yung totoo, sabi. Baka may iba pang reasons. Total, competitors niya naman sila. Oo. Not necessarily the Federal Reserve. So, kailangan ko ba ng mabigat na reason para pumatay? Parang kayang-kaya. Sa ayaw ko lang nandyan sila. Okay na tayo? Sila and 1-5 more? Di ba ganun ba? Ayun. Pero naniniwala ka ba? Ay, tapos na ba? Sorry. Hindi, favorite lang ng mga conspiracy theories ang Rothschild family, di ba? Although wala rin naman tayong evidence to prove this claim,
wala rin naman nag-a-admit in playing any role sa murder plot na to. Tsaka, how can they be so sure na matitegi nga silang tatlo dun sa paglubog? Paano kung nakasurvive sa makay sa Nakasurvive pa lifeboat? din. Diba? Oo. Or sa bagay, ang dali lang namang magbayad ng tao to make sure na, alam mo yun, make sure kasama lulubog tong tatlong to, Ganon. So, ayan ang ating mga conspiracy theories surrounding the paglubog of Titanic. So, Glenn, anong favorite mo sa mga conspiracy theories na to? Parang lahat pwede. Magsabay-sabay silang lahat. May mummy, Lahat ng yan. may murder plot, may perfect storm. Sarap, di ba? Isa clusterfuck. Kinagsabay-sabay. Parang wala talagang chance ng Titanic sa first voyage. Malulubog at lulubog talaga. Pero pinakamatindi ay yung no pope. Sinira ng mga Talagang Katoliko. Yung mga Catholics talaga. Ay, grabe kayo. Kumusoba na kayo. Hindi, charot. Ang pinaka maana sa akin, makes sense. Siyempre yung napag-usapan natin kanina yung it has something to do with the insurance. Insurance policy, oo. Well, yun nga sa switchery, yung pinagpalit just to so they can claim insurance. Ito kasing itong pagpapatay sa kanyang competitors. Nabanggit na natin to dati sa episode natin ng Zeitgeist. Yung Illuminati part. Oo. Yun din yun. So, the way they can form yung bangko, yung federal government na gusto nila was to have these people eliminated from the equation. So, maganda rin siya. Kasi, well, uso naman talagang traidoran sa mga ganyan. Sa mga mayayaman. Sa circles nating mayayaman, yan talaga. Kapag nanganganib yung business ko dahil sa presensya mo, mga ganyan. Speaking of that, di ba nga may mga crypto guys na mga namamatay? Bakit? Oo, nakita ko yan. Di ba? So, parang alam mo, nag-tweet sa atin yun. Ang hirap talagang maging mayaman, no? Bigla ka na lang papatayin. Kaya ako, quiet lang. Walang nakakaalam. Tahimik lang. Oo. Kahit nga yung mga bills ko, ni-struggle kong bayaran para hindi makahalata yung bangko. Mamaya mapag-diskitahan ka, no? Mahirap na. Oo. Ay, na-penalty siya. Ay, hindi mayaman to. Ganun. Kulang yung binayaran niya. Hindi po. Delayed ang bayad. Ayan. Minimum lang binabayaran niya every month. Ay, hindi to filthy rich. Ikaw ba? Ikaw pala. Anong favorite mong theory? Sa akin yung switcheroo. Favorite. Yun yung seryosong favorite ko, yung switch. Pinagpalit ang Olympic kay Titanic kasi sobrang pwede. Alam mo yung para madispatcha natin tong sira-sirang ship natin. Diba? Ganun na lang ang gawin natin. Tsaka yung yung porthole kasi ng picture, very convincing siya na parang bakit magkaiba yung porthole ng magkaiba ang porthole ng Titanic at Olympic, pero bakit nung lumayag na sila, biglang nagkapalit, di ba? So, yun. True. Yun yung sa akin, favorite ko. Ang ganda. So, thank you. Obviously, ang tagal mo tong ni-research. Mula nung sinabi mo sa akin na gagawin mo to, which was Sunday Kailan night. ba? Nung nag-record tayo last episode. Sabi ko, ito yung gusto kong gawin. Let's see kung matatapos ko. Pero ayan, nagawa naman. Really. So, ayan. Thank you sa presentation. Maraming salamat din. Nice. Kayo ba, Creepers? Anong mga favorite conspiracy theory nyo about sa Titanic? And, meron ba tayong hindi nabanggit na conspiracy theory na pwede nyong i-share? Meron ba kayong sarili? Di ba? Na idadagdag. Na conspiracy theory, may Nautilus ba dito? Ano tag doon? Kraken ba involved? Monster. Yeah. Use hashtag CrypsilogueES and share your thoughts about this episode. And gawin din natin tong Spotify Q&A, di ba? Anong favorite yung conspiracy theories and kung ano pa yung mga hindi pa nabanggit. Share niyo yan sa amin sa Spotify Q&A. Yes. Ay, ano pa ba? Kung meron kayong i-share na stories, slide into our DMs on Facebook, Instagram, or Twitter. We are Crypsilog. Pwede rin i-send mga theories nyo via email. Meron bang alien
na sa sobrang laki ng Titanic, nakita niya from space. Sabi niya, ay ano to, baliin ko nga sa gitna. Ganon. O di lumubog. Kung may ganon kayong theory, send nyo sa amin sa cripsilog@gmail.com or kung ano yan, tawag dito, confidential. Baka habulin kayo ng gobyerno. Ay, nako, Gamitin yung ipapatay. Curious Cat para hindi malaman na kayo yung nag-tip na kayo palang may hawak ng katotohanan. It's been 84 years. 84? Hindi na umusad sa More 84. than 100 plus years. Ay, 100 na. I think 100 na. Nag-anniversary na eh. Oo, ayan. Yung maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, PayPal, and GCash. Nasa description po ng show natin if you want to support us and bigyan nyo kami ng pangkape. You may also support the show by sharing the episode to your friends. Ikalat ang mabuting balita. Let them know how unsinkable Cripsilog is. Ay! Naku, wag mo hinahamon. Baka lumubog tayo. Baka lumubog nga tayo. Sasabihan natin, not even God can sink Cripsilog. Ganun? Tapos tama ka ng kidlat sa labas. No! God, siya lang may sabi nun. Siya lang po ang kidlatan niya. Ay, sorry, shoutout pala kay, speaking of GCash, salamat kay Mar Castillo. Ito naman, di na mabiro, nagpa-GCash talaga. Ay, thank you, Mar. Kasi, na-hack daw ang kanyang account. Ay, Facebook. Kaya ba siya gumawa ng bago? Oo, so inad niya ako. Sabi ko, patunayan mo na ikaw si Mar, send GCash. Ba nag-send nga? sabi niya, kung scammer, hihingi ng cash. Dahil ako si Mar Castillo, ako magbibigay ng cash. Ay, antaray. O, diba? Ganun na pala i-prove. Oh, shit, nahack siya. Ba't kaya nangyari? Baka naman kung ano nang kiniklik-klik mo, Mar. Kung may pinagsasendan ka ng nudes. Oo. Ingat. Ano ba yung next? Please support Bunk. Cripsilog is part of Bunk. Napakaraming shows, napakaraming hosts. Check out Bunk Collective on Spotify. Hello sa ating mga bunkmates. Hello, bunkmates. And speaking of bunkmates, happy birthday, Makoy. July 31 pala birthday niya. Yun. Happy birthday. Nandito siya ngayon. Nasa happy birthday, Makoy. Happy birthday. Enjoy, have fun, stay safe. Dami sinabi. Bilan. Ayun. May nakalimutan ba tayo? Wala na. So, yun. See you na lang on Thursday for Slide Into Our DMs episode. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. Productivity, bitches. Buyers. Corruption. Ay. Bye. Bye. Bye.